Kapag narinig natin ang salitang Bicol, unang pumapasok sa isipan ng karamihan ay ang tanyag na bulkang Mayon sa Albay. Malaki kasi ang ambag ng turismo sa ekonomiya ng rehiyon. Ngunit bukod pa sa turismo, ang isa pang pinagkukunang pangkabuhay ng mga Bicolano ay ang pagtatanim ng abaka. Ang halamang abaka ay kapamilya ng saging na nagbibigay ng napakatibay na hibla para gawing iba't ibang produkto. Pagkatapos ng 9 hanggang sa 1 taon mula sa pagkakatanim, ang abaka ay pwede nang anihin sa pamamagitan ng pagputol nito. Upang mahiwalay ang hibla nito sa mga iba pang bahagi, ginagamitan ang abaka ng makina na kung tawagin ay spindle stripping machine. Pagkatapos makuha ang mga hibla, hinahayaan itong matuyo ng kusa sa hangin o sa ilalim ng araw. Kapag natuyo ang mga ito, ang mga abaka ay nirorolyo, iniipon saka dinadala sa paggawa. Mayroong 2 uri ng paghahabi sa mga hibla ng abaka. Maaari itong gawin ng mano-mano gamit lamang ang mga kamay. Ang isa namay, maaari mong gamitin ng isang tradisyonal na panghabi o weaving machine. Bagamat mas mahirap ang mano-manong paghahabi, hindi maikakailang mas mataas ang kalidad ng mga produktong yari dito. Nagpapakita kasi ito ng taglay na galing, sipag at pagkamalikain ng mga Bicolano. Karaniwang mga produktong gawa ng kamay ay ang mga bag, basket o sombrero. Sa kabilang dako, mas mabilis ang trabaho sa paggamit ng tradisyonal na makina o weaving machine. Karaniwang dito ginagawa ang mga banig, tali o lubid, mga net, basahan at mga duyan. Tunay na ang mga Bicolano ay malikain sa paggawa ng abaka. Ang kanilang kasanayan at tradisyon sa pagproseso ng abaka ay bahagi ng kanilang kultura at ekonomiya na nagpapakita ng kanilang pagiging maparaan at kagalingan sa sining. Ang mga dekalidad na mga produktong abaka ay dinadala sa mga pangunahing lungsod sa bansa. Karamihan dito ay mga export patungo sa Amerika, Japan, China at Europa. Sinasabing ang abaka ay ang pinakamatibay na natural na hibla sa buong mundo at ang Pilipinas ang nangungunang supplier nito sa buong daigdig. Ang paggawa ng abaka sa Bicol ay nagsimula pa noong panahon ng Kastila sa ika-16 na siglo. Mula noon, naging mahalagang industriya ito sa rehiyon na nag-ukit sa kultura at kabuhayan ng mga Bicolano sa paglipas ng mga taon. Sinis o